The Georgette Story. Dear Papa Dudut, love conquers all ang sabi ng nakakarami sa atin. Pero ang totoo ay hindi pag-ibig ang solusyon sa problema ng isang magkasintahan, kundi ang pagharap mismo rito at pagresolba sa suliranin na inyong pinagdadaanan. Magandang araw sa inyong lahat. Georgette na lang ang itawag ninyo sa akin. Isa akong grade 2 teacher, Tubong Legazpi, Albay, na ngayon ay nakatira na sa Quezon City. Sa Manila ako nag-aral ng kolehiyo at nung nakakuha ako ng lisensya bilang isang guro ay minabuti kong ipagpatuloy na lamang ang buhay ko sa syudad. Nakapasok ako sa isang public school kung saan ay nagtuturo ako ng mga cute na grade 2 pupils. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Lahat naman kami ay nakapagtapos na sa kolehiyo. Kaya naman hindi na problema sa pamilya ko kahit na nakabukod na ako. Nakapagbibigay pa rin naman ako ng tulong sa mga magulang ko sa probinsya. Kahit papaano kaya naman nakakatulong pa rin ako sa kanila kahit nakatira na ako sa malayong lugar. Papa Dudut, kaya ko po mas piniling manatili na lamang sa Maynila ay dahil mas malaki at mas malawak ang oportunidad dito. Isa pa ay dito na rin ako nakabuo ng bagong buhay kasama ang mga kaibigang nakilala ko. Sa lugar na ito na rin ako nakahanap ng pag-ibig sa pamamagitan ng co-teacher ko na si Tati. Alam mo, hindi ako mahilig sa kape, pero simula nung nagturo ako ng grade 2, kape na lang talagang nagpapawala ng stress ko. Nasanay ka kasi noon sa pagtuturo ng mga grade 6 kaya naninibago ka ngayon. Expected na talaga na magiging makulit ang mga bata. Yan yung pinili mong propesyon eh. Pero hindi ko inaasahan na iba na palang mga bata ngayon. Kakaiba talaga yung kulit nila. Totoo yan. Mas matapang na rin sila ngayon. Medyo spoiled na rin kasi ang mga bagong henerasyon ngayon eh. Pero syempre, bilang teacher, dapat mahaba ang pasensya mo. Ewan ko ba kung bakit ito yung pinili kong propesyon? Hindi naman ako pasensyosa. Ewan ko rin ba sa'yo? Basta ako, kaya ako naging guro kasi mahilig ako sa mga bata. Sa bagay, parang practice na rin to para sa akin para kapag nagkaroon na ako ng anak. Oo nga. Congrats pala ulit sa engagement nyo ni Mark. Salamat. So kailan naman ang kasal? Hindi pa namin napag-uusapan eh. Siguro baka next year pa. Kailangan pa kasi namin mag-ipon eh. Maganda yan. Mag-ipon muna kayo bago bumuo ng pamilya. Eh ikaw naman, kailan mo planong magpakasal? Kasal agad? Wala pa nga akong boyfriend eh. Eh bakit naman kasi wala ka pang boyfriend? Eh wala naman kasing nanliligaw. Eh di ikaw manligaw. Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na uso ang pag-aantay ng grasya. Dapat ikaw na mismong naghahanap. Ay nako, darating ang darating. Ginawa ko na yan dati. Pero ano nangyari? Mahirap ipilit ang pag-ibig na hindi para sa'yo. Mali ka lang kasi ng pinipiling tao. Siyang tunay naman. Mali-mali rin kasi ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya nauuwi ako sa mga lalaking bahagang buntot. Gusto mo, ako na lang ang pumili para sa'yo? May irereto ko. Sino naman? Baka mamaya yung kapatid mo yan ha? Hindi! Hindi yung kapatid kong irereto ko sa'yo. Naka-move on na kaya yun sa'yo. May bago na siyang nililigawan. Aba dapat lang. Masyado siyang bata para sa akin. Itong irereto ko sa'yo, mas matanda siya ng 2 taon kaysa sa'yo. Sino ba? Kakilala ko ba yan? Hindi mo siya kilala. College friend ko siya, kaya kilalang kilala ko na siya. Anong pangalan? Lino. Anong itsura? Uy, gwapo yun ah. Hindi ka magsisisi. Kita mo naman yung fiancé ko, di ba? Marunong kaya akong pumili kaya don't worry. Eh yung ugali. Walang silbi ang itsura kung masama naman ang ugali.
Mabait si Lino. Isa yan sa mga pinakamabait na kaibigan ko. At saka bukod doon, matalino rin siya, responsable at mayaman. Too good to be true. Lahat ng ganyang lalaki may something eh. Kay Lino, wala. Nasa kanya na lahat. Girlfriend na nga lang ang kulang eh. Kung nasa kanya na ang lahat, bakit hanggang ngayon wala pa siyang girlfriend? Parang red flag yun para sa akin eh. Bakit magiging red flag yon kung hindi pa naman niya nahahanap yung taong para sa kanya? O malay mo, ikaw na pala yun. Jesus! Ano, gusto mo try? Papakilala kita sa kanya. Pag-iisipan ko muna. Sige na, wala namang mawawala eh. Kung hindi kayo mag-click, edi maging magkaibigan na lang kayo, di ba? Okay din lang naman siyang maging kaibigan eh. O sige. Pwede naman. Subukan natin. Baka sakaling may mapala ako. G ka na mag-eyeball kayo? Basta safe, okay ako. Nice, safe na safe to. Hindi naman kita ipapahamak, no? Naku, basta siguraduhin mo lang ah. Oo naman! Excited ako para sa inyo! Tuwing Sabado ay nakagawian na naming mga teacher ang lumabas para mag-unwind matapos ang buong linggong pagod sa pagtuturo. Dahil halos nasa same age group din lang naman kami ay lagi kaming kumakain sa labas. Minsan ay nanonood ng sine o di kaya ay namamasyal sa park at mall. Isang Sabado ay inanyayahan ni Tati si Lino ang lalaking gusto niyang ireto sa akin para sumama sa isang dinner. Nagulat ako dahil hindi niya ako inabisuhan na nung araw na yon na pala niya kami ipapakilala sa isa't isa. Hindi ko inaasahan ang itsura ni Lino. Malayo siya mula sa lalaking inimagine ko noong idinescribe sa akin ni Tati ang itsura nito. Mukhang mayaman ang lalaki, halata ito sa kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Puting polo, cargo shirts at sapatos lang ang suot niya ng gabing yon. Pero ang lakas makamayaman ang dating nito. Bigla tuloy ako na-intimidate dahil parang ang layo ng agwat ng estado naming dalawa. Bukod sa maayos na pananamit ay maganda rin ang physical features nito. Maganda ang katawan niya, makinis ang kutis, maayos ang buhok at maliwalas ang kanyang mukha. Nahiya nga ako dahil hindi ko alam kung papaano ko siya i-approach. Pero kahit na ganoon ay naging magaan naman kausap si Lino. Mabait siya, magalang at humble. Pagkatapos ng dinner namin ay inihatid niya kami ni Tati pauwi. Nauna naming ibinaba si Tati at noong papunta na kami sa bahay ko ay doon namin mas kinilala ni Lino ang isa't isa. Kahit sasakayan mo na lang ako ihatid, nakakahiya eh. Sa kabilang direksyon pa naman ang uwi mo. Sobrang out of the way pa uwi sa inyo. Hindi, okay lang. Saka isa pa, sa akin ka ibinili ni Tati. Nagtiwala yun na makakauwi ka ng safe. Ano ka ba? Kaya ko naman ang sarili ko. Mas mapapanatag din ako na maihatid kita ng safe. Nakakahiya kasi. Pwede namang mag-commute na lang. Nagpumilit pa kasi si Tati eh. Naabala ka pa tuloy namin. Wala yun. Ako rin naman ang namilit na ihatid kayo eh. Salamat pala sa paghatid sa amin ah. Wala yun. Nabanggit pala sa akin ni Tati na college friends kayong dalawa. Oo, college friends nga kami. Pero paano naman kayo nagkakilala? Eduk siya tapos ikaw naman business. Magkaiba kayo ng kurso na kinuha. Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na nagkakilala kami by chance. Ah, okay. Kayo, paano naman kayo naging magkaibigan ni Tati? Sa school, pareho kaming grade 2 teacher kaya mabilis kaming naging close. Pareho din kasi kaming probinsya. Saan province mo? Albay, sa Legazpi. I see. Bakit mo naman naisipan dito mag-work? Dito kasi ako nag-aral. Dito na rin ako nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Kaya naisip ko na dito ko na lang din ituloy ang buhay ko. Plano ko na rin namang bumukod sa amin eh. Mas malaki rin ang opportunity dito sa Maynila. Sa bagay, may point ka naman. Ikaw, may province ka rin ba? O dito ka na talaga lumaki? Born and raised na ako dito sa Manila. Yung mother ko, from Tugigaraw. Pero lumipat sila dito para sa job opportunity. Tapos dito na rin siya nakapag-asawa. Bale, marunong ka mag-Ilocano niyan. Actually, hindi. Never akong tinuruan ni mama eh. Nakakalungkot naman.
Eh di sana multilingual ka na kung sakali kasi marunong ka sa Filipino, English, tapos Ilocano sana. Parang hindi ko rin naman kailangang matuto ng mag-Ilocano. Kasi hindi naman na kami nagpupunta sa Tugigaraw. Bakit hindi na? Wala na kaming pamilya dun eh. Parang isang beses lang ako nakabisita dun nung buhay pa yung lola ko. Pero matagal na yun. 5 years old pa lang ako. As in, hindi na kayo bumalik dun ever? Hindi na. Simula nung namatay si mama, parang nawala na rin yung part na yun sa buhay namin. Sorry, hindi ko alam na wala na pala mama mo. Okay lang. Matagal na rin naman yun. Okay lang din bang magtanong kung anong ikinamatay niya? Suicide. Oh my gosh! I'm sorry. Hindi ko maisip kung gaano kasakit yun para sa'yo. Sobra. Sobrang sakit nun para sa akin. Lalo na simula nung nawala si mama, nagbago ang lahat. Pasensya ka na kung na-open ko yung topic na yun. I'm sure mabigat na usapin yun para sa'yo. Actually, pilit ko na kinakalimutan yung part na yun ng buhay ko. Mahirap eh. Kalimutan na lang natin yung tinanong ko sa'yo. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pwede ka na palang kumaliwa sa sunod na kanto. Shortcut yan papunta sa bahay. Saan? Itong kanto na to? Oo yan. Tapos diretso lang tapos kaliwa ulit. Ayan, kahit dyan na lang sa tapat ng nakaparadang motor. Lalakarin ko na lang. Tong street na to. One way kasi palabas dito kaya bawal sumalubong. Okay na ako rito. Sure ka? Oo, malapit na lang naman yung apartment ko rito. Nakikita mo ba yung puting building na sumisilip dun banda? Yung may kulay blue na tuktok? Oo, yun nga. Doon ako nakatira. Ah, okay. O so paano? Salamat sa paghatid sa akin ha. No worries. Ingat ka sa paglalakad. Ingat ka rin sa pag-uwi. Maganda ang naging first impression ko kay Lino. Hindi ko ikakaila na sa unang pagkikita pa lang namin ay na-attract na ako sa kanya. Ang problema nga lang ay hindi ko alam kung nagustuhan din ba niya ako o baka na-turn off na siya sa akin. Pagkatapos kasi ng gabing yon ay wala nang nangyari. Hindi na niya ako kinontak at hindi na kami nagkita pang muli. Pakiramdam ko tuloy ay hindi siya interesado sa akin. Okay lang naman yon para sa akin kung sakali pero nakakababa pa rin ang confidence na hindi ako nagustuhan pabalik ng lalaking inireto sa akin. To be fair, expected ko naman na maaring mataas ang standards ni Lino dahil may karapatan naman siyang maging choosy. Kaya naman pagsapit ng Lunes nang tanungin ako ni Tati kung ano ang update sa pagitan namin ni Lino, ay wala akong ibang nasabi kung hindi kami para sa isa't isa. Isa lang akong hamak na teacher na hindi gaanong kataasan ang sinasahod samantalang si Lino ay galing sa mayamang pamilya. Hindi ko siya kayang sabayan. Nasa langit siya samantalang nasa lupa lamang ako. Hindi na ako umaasa at nagpatuloy na lamang ako sa buhay ko sa mga sumunod na araw. Hanggang sa hindi ko inaasahan ay bigla akong nakatanggap ng friend request. Sa Facebook galing ito kay Lino Papadudut. Nung nakita ko ang pangalan niya ay napatalon ang puso ko sa sobrang kilig. Agad kong inaccept ang friend request at inistalk ang Facebook account ni Lino. Bagong gawa lamang ito at maliban sa profile picture ay wala nang ibang laman ang timeline niya. Ang paliwanag sa akin ni Lino ay natagalan daw siyang mag-reach out sa akin matapos ang unang pagkikita namin dahil noon lang daw siya nagkaroon ng time na gumawa ng Facebook account para makontak ako. Hindi raw niya nahingi ang contact number ko at nahihiya naman siyang kunin ito mula kay Tati. Kaya gumawa siya ng sariling Facebook account para mag-message sa akin. Matagal na raw kasing hindi gumagamit ng social media si Lino. Actually ay napansin ko na. Noong unang kita pa lang namin na wala ngang social media si Lino dahil sinubukan ko siyang hanapin online pagkatapos niya akong ihatid sa bahay. Noong tanungin ko kung bakit wala siyang social media, ayon sa kanya ay masyado raw itong toxic para sa mental health niya. Kaya naisip niyang umiwas mula rito. Mas peaceful daw na walang nang bubulabog sa peace of mind niya. Kaya naman dinelete na lamang niya ang lahat ng account niya. Labis ang tuwang nararamdaman ko nung muli kaming nagkausap ni Lino sa Facebook. Kahit papaano,
Nalaman ko, Papa Dudut, na interesado rin pala siya sa akin. Ilang linggo kaming nag-usap sa chat bago niya ako inaya ulit na magkita. Sa pagkakataong yon ay kaming dalawa na lamang at wala na kaming ibang kasama. Salamat at pinaunlakan mo tong invite ko sa'yo. Kailangan ko rin to. Bored ako sa apartment ngayon eh. Hindi naman ba kita naabala? Hindi naman. Actually, wala nga akong plans ngayong weekend. Hindi natuloy yung plano sana namin nila Tati na manood ng sine. Bakit naman? Hindi namin type yung mga palabas ngayon. Puro kasi action at horror. Ayaw daw nilang ma-stress kasi masyado nang ma-action at nakakatakot yung trabaho namin. Ganun ba talaga kahirap maging teacher? Marami naman talagang pros and cons ang pagiging teacher eh. Masaya na nagagawa mo yung gusto mo, magturo at mag-inspire ng mga bata. Pero at the same time, masyadong maraming paperworks. Doble-doble ang workload dahil sa bagong curriculum. Kaya nga hanga ako sa mga teacher eh. Kasi nagiging magulang sila nang wala sa oras. Ay oo, tama yung sinabi mo, lalo na sa aming mga nasa lower grades. Hindi lang pagtuturo ang gagawin mo, kailangan mo ring mag-alaga ng mga bata ng 9 na oras. Nakaka-drain din siguro yun, no? Draining, stressful, nakakapagod, lahat na. Kaya nga every weekend kami lumalabas para mag-unwind eh. Ngayong Sabado lang hindi natuloy kasi may sarili-sarili ding commitments yung iba. Dapat pala maging maayos tong date nating to. Bakit naman? Kasi ayoko makadagdag sa stress mo. Mukhang hindi naman. Dito na nga lang sa kinakain natin, sobrang nag-e-enjoy na ako eh. Nasabi sa akin ni Tati na mahilig ka raw sa mga inihaw na pagkain. Kaya dito talaga kita dinala. At talagang nag-research ka ha? Siyempre naman. Gusto ko magpa-impress sa'yo eh. So far, impressed naman ako sa'yo. Talaga ba? Saang banda ka naman na-impress sa akin? Marami. The way you handle yourself, pati yung pakikitungo mo sa mga tao, yung choices mo sa buhay, very classy. Naks, ganun na ba talaga kaganda ang tingin mo sa akin kahit na pangalawang beses pa lang natin ito magkita? Well, kasama na rin doon yung mga nakwento sa akin ni Tati tungkol sa'yo. Nagkukwento siya tungkol sa akin? Ano-ano naman kinukwento niya sa'yo? Kung gaano ka kabait, etc., etc. Basta puro good qualities mong nabanggit niya sa akin. Naku, baka naman masyado ng mataas ang expectations mo sa akin. Kapag hindi ko yun na-meet, baka ma-turn off ka. Hindi ko na maituloy yung plano ko sa'yo. Plano? Ano bang plano mo sa akin? Gusto kitang ligawan. Masyado bang maaga para gawin ko yon? Gusto mo kong ligawan? Sana, kung available ka. Kung walang ibang nanliligaw sa'yo, baka pwedeng ako na lang. Sa ngayon kasi, ang tinatanggap ko lang na manliligaw ay yung taong handa na akong panindigan. Hindi ko kailangan ng short-term relationship lang. Hindi naman ako naghahanap ng pang short term lang eh. Ang gusto ko, yung makakasama ko na panghabang buhay. At bakit sa tingin mo ako yung taong yun? Hindi ko alam kung ikaw na ba yung taong hinahanap ko. Pero willing ako subukan. O di sige, subukan natin. Kapag hindi nag-work, wala tayong magagawa. Pumapayag ka na? Wala namang mawawala eh. Papa Dudut, nagulat ako sa paraan ng panliligaw na ginawa sa akin ni Lino. Ubusan ng yaman ang ginawa niya para lang mapasagot niya ako. Mula sa mga bulaklak, pabango, chocolate at kung ano-ano pang klase ng regalo. Lagi niya akong pinadadalhan ng sorpresa, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa bahay. First time ko lang na magkaroon noon ng manliligaw na may kaya sa buhay kaya nanibago ako ng sobra sa mga ginawa niya. Naranasan ko na rin namang maligawan noon dahil nagkaroon na rin ako ng ilang boyfriend dati. Pero ibang-ibang experience na naranasan ko kay Lino. Sa kanya ko lang naramdaman na worth it din pala akong pagkagastusan. Na espesyal ako at dapat na inaalagaan. Dumating nga noon sa punto na na-pressure ako na sagutin na lamang siya. Dahil pakiramdam ko ay sobra-sobra na ang ginagawa nito para sa akin. Pero pinayuhan ako ni Tati na huwag madaliin ang lahat dahil hindi raw magandang magpasilaw sa mga material na bagay lalo na't nasa ligawan stage pa lamang kami. Ilang buwan ding pinatunayan sa akin ni Lino ang kagustuhan niyang mapasagot ako. Pagkatapos niya sa trabaho
ay araw-araw niya akong hinihintay sa school para ihatid pauwi. Lagi rin niya akong chinecheck sa trabaho o di kaya ay kinukumusta sa mga oras na hindi ko inaasahan. Pakiramdam ko noon ay sincere naman si Nino sa ginagawa niyang panliligaw. Isa pa ay gusto ko rin siya. Kaya naman naisip ko noon na sagutin na siya makalipas ang halos 3 buwang panliligaw. So kumusta naman ang panliligaw sa'yo ni Lino? So far maayos naman. Sobrang nag-e-enjoy ako. Sabi ko naman sa'yo good catch talaga si Lino Pero bakit naman kaya ako? Sa dami ng babae dyan, bakit ako yung napili niya? Kasi magaling akong matchmaker, no? Ano ka ba? Hindi pa ba obvious na para kayo sa isa't isa? Siguro may nakita sa'yo si Lino na wala sa iba. Ang pag-ibig naman, usually wala yung dahilan Bigla na lang titibok yung puso mo para sa isang tao. Yun ang patunay na kayo ang para sa isa't isa. Ganun ba yun? Oo naman, ganun talaga yun. Kaya huwag ka na maghanap ng dahilan, O so, kailan mo naman planong sagutin si Lino? Di ko alam. Kapag sure na siguro ako sa kanya. At bakit naman hindi ka pa sure? Ano ka ba? Di ko rin alam Ano ba yan? Lahat na lang hindi mo alam. So ano na lang yung alam mo? Basta ang alam ko, mabait si Lino. Sincere siya sa ginagawa niyang panliligaw sa akin. Pero Pero ano? Pero parang too good to be true kasi. Para siyang mga leading man sa drama na sobrang perpekto. Hindi ko siya makitaan ng butas. Parang walang mali sa pagkatao niya. At bakit mo naman kasi siya hinahanapan ng butas o ng mali? Ano ka ba? Kasi ayokong mabuhay sa pantasya na perfect guy yung dinidate kong lalaki. Wala naman ganun. Walang perpekto sa mundo. Mas gusto ko yung natural na tao lang. Nagkakamali rin, nakakagawa rin ng kasalanan. Yung ganong tipo. Siyempre yung perfect life ang ipapakita sa'yo ni Lino kasi nanliligaw yung tao Dapat best foot forward lagi. Alam nga naman pakitaan kanya ng hindi maganda. Di hindi mo na siya sinagot pag nagkataon. Di naman ako ganong tao Malawak naman ang pangunawa ko. Ayoko lang na may itinatago pala siya sa aking ugali tapos kapag naging kami na, saka na lang lalabas yung totoong kulay niya. Wala yung tinatago. Maniwala ka sa akin kasi matagal ko na siyang kaibigan. Wala siyang sabit, wala siyang criminal record, walang cheating history, walang bagsak sa klase. May daddy issues ng slight pero tolerable naman yun. Daddy issues? Anong ibig mong sabihin? It's not my story to tell pero trust me, hindi yun makakaapekto sa pagsasama niyong dalawa. Kung sa bagay, sapat na rin siguro yung ilang buwang panliligaw niya para patunayan yung sarili niya sa akin, no? Ikaw, nasa iyo naman yun Kung nagdadalawang isip ka pa, mabuti rin na bigyan mo pa ang sarili mo ng panahon para mag-isip. Huwag ka magmadali kasi ang tunay na pagmamahal, makakapaghintay naman yan Sa tingin mo? Oo naman Kung pursigido talaga si Lino na makuhang mga kamay mo, dapat paghirapan niya. Dapat maghintay siya hanggang sa maging ready ka na. Para nang sa ganun, walang sisihang mangyayari, walang regret. Gusto ko rin kasi na kapag sinagot ko siya, may dahilan. Hindi ba dapat ang dahilan na yun dahil mahal mo siya? Mahal ko na siya actually, pero tati, hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. Alamin mo muna yung sagot bago ka pumasok sa relasyon. Nakakatakot din naman kasi yung pabigla-bigla ngayong knowing yung mga pinagdaanan mo sa past relationships mo, di ba? Maganda na yung maging sure. Pero sana lang kung sakali mang walang chance si Lino sa'yo, huwag mo na siyang paasahin ng matagal. Hindi naman sa walang chance. Ang laki ng chance niya sa akin. Sobra. Pero ayun nga, gusto ko lang din maging sure. Sobrang attracted ako sa kanya. Pero ayoko na yung attraction na yun lang ang maging rason kung bakit ko siya sasagutin. Basta, good luck sa inyo. Gusto ko lang na malaman mo na suportado ko kayong dalawa, anuman ang mangyari. Papadudot, matagal akong nangarap na magkaroon ng relasyon kung saan ay ako naman ang inaalagaan. Sa mga previous relationship ko kasi ay lagi na lamang ako yung nagbubuhat ng relasyon. Lalo na sa huling naging boyfriend ko, na sa halip na maging masaya ay naging kalbaryo ang buhay ko.
Imbis na mabigyan ako ng mga hindi malilimutang alaala ay puro mapapait na alaala ang iniwan sa akin ng ex ko. Nahulog kasi ang loob ko sa isang manipulative na sad boy. Tuwing nakagagawa siya ng kasalanan, ay madali lang niyang napapaikot ang ulo ko sa pamamagitan ng panggagaslight sa akin at paggamit ng maalam magpakailanman na kwento ng kanyang pamilya. Galing kasi siya sa hirap, breadwinner ng pamilya nila at nagsumikap na may taguyod ang 4 niyang kapatid. Magaling siya sa parting yon pero hindi yon rason para gawin ang ginawa niya sa akin. Harap-harapan kasi niya akong niloko at nagpaloko naman ako. Mabuti na lamang at nandyan ang kaibigan kong si Tati para ipaalala sa akin kung ano ang tama at mali. Nung natauhan ako ay nakipaghiwalay na ako sa kanya at tuluyan ko na siyang ibinaon sa limot. Hindi nagtagal ay sinagot ko na si Lino sa piling niya ay naramdaman ko kung gaano kalaki ang worth ko bilang isang babae at bilang isang tao. Sa kanya ko naramdaman na karapat-dapat din naman pala akong irespeto, alagaan at mahalin. Pwede rin naman pala na ako ang binubuhat sa relasyon. Si Lino ang boyfriend na hinahanap ng karamihan. Siyang tipikal na boyfriend material na gusto ng lahat. Naging maganda ang unang 5 buwan ng relasyon namin pero sa pagtagal ay unti-unti kong napansin na ang tila ba perpektong ugali ng boyfriend ko ay hindi pala ganoon kalinis katulad ng gusto nitong palabasin. Papadudot mabuting boyfriend si Lino. Lahat ng parte niya bilang boyfriend ay nagagampanan niya ng maayos. Araw-araw niyang ipinaparamdam sa akin ang pagmamahal niya at never siyang nagkulang sa oras, effort at intimacy sa akin. Sa katunayan ay ipinakilala pa nga niya ako sa mga kaibigan niya na bagamat medyo alta ang estado nila ay very welcoming naman sila sa akin. Ang problema nga lang ay merong certain lifestyle si Lino na minsan ay hindi ko nagugustuhan lalo na kapag nasobrahan. Partygoer si Lino, during weekends ay palagi siyang lumalabas kasama ang kanyang barkada para magbar hanggang sa magdamag. Inaaya naman niya akong sumama sa kanila pero dahil hindi maganda sa isang teacher ang mag-inom at hindi rin naman talaga ako umiinom ng alak ay lagi akong tumatanggi sa imbitasyon niya sa akin. Hindi naman po ako mahigpit bilang girlfriend. Sa katunayan, okay lang sa akin na nakikipag-inuman siya tuwing Sabado at Linggo dahil deserve din naman niyang magpahinga matapos ang nakakapagod na trabaho. Panatag ang loob ko na payagan si Lino na lumabas dahil mapagkakatiwalaan naman ang mga kaibigan nito. Hindi sila enabler pagdating sa pambababae at panluloko. Minsan nga kapag lasing na't hindi na makapag-update sa akin si Lino, ay mga kaibigan niya mismo ang nagme-message sa akin kung nakauwi na ba sila o hindi pa. Respectful sila at alam nila ang boundaries ng bawat isa. Pero ang problema kapag wala na sa wisyo si Lino dahil sa alak, may pagkakataon na nagmamaoy siya. Tuwing lasing siya ay may mga bagay siyang nababanggit na kinagugulat ko dahil never niya itong inopen sa akin. Katulad na lamang ng isang Sabado sa halip na sa kanila umuwi ay sa apartment ko inihatid si Lino ng mga kaibigan niya. Lino! Lino, gumising ka muna dyan. Uminom ka ng tubig. Ha? Sige na. Kailangan mong ma-hydrate para mabilis ma-flush yung alak sa dugo mo. Georgette, anong ginagawa mo rito? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Nandito ka sa apartment ko ngayon. Dito ka dinala ng mga kaibigan mo. Ha? Akala ko nasa bahay ako. Wala ka sa bahay nyo. Nandito ka sa apartment ko. O heto, inumin mo muna yung tubig. Salamat. Tanggalin mo na yung damit mo, pupunasan ko yung katawan mo ng bimpo at tubig. Hindi ka pwedeng humiga sa kama ko na madumi. Dito na lang ako matutulog sa sofa. Bakit pala dito ako dinala ni Eric?
Hindi ko rin alam. At hindi ka pwedeng matulog dito kasi hindi ka kasya rito sa sofa. Wala, sige, alisin mo na yung shirt mo. My gosh, Lino naman. Ako na nga lang mag-aalis. Iinom-inom kasi tapos hindi naman pala kaya. Taas mo yung kamay mo. Pupunasan na kita ha. Georgette, Ano yun? hindi ba nagalit si Papa na inuwi kita rito sa bahay? Anong pinagsasabi mo dyan? Nandito ka sa apartment ko. Wala tayo sa bahay nyo. Okay ka lang ba? Nakailan ba kayo at sobra yata ang amats mo ngayon? Hindi mo na alam kung nasan ka eh. Wala ba tayo sa bahay? Mabuti naman. Wala tayo sa bahay nyo, okay? Tsaka kailan mo pa ako dinala sa bahay nyo? Lagi mong sinasabi na boring dun. Akala ko magagalit na naman si Papa eh. Ano ba kasing meron sa inyo ng tatay mo? Hindi ba kayo bate? Bate? Hindi nga nakanturing sa akin ng taong yun eh. Anong ibig mong sabihin? Si Papa, isa lang ang anak nun. Alam mo kung sino? Si Kuya. Ako, palamuti lang ako sa bahay. Display na hindi man lang pinapansin. Bakit naman hindi ka niya pinapansin? Wala akong ambag sa buhay niya eh. Para sa kanya, wala akong silbi. Lahat ng magagandang nagawa ko, nagawa na ni Kuya. Kaya baliwala na kung ano man ang gawin ko. Ako lang yung anino ni Kuya. Hindi pinapansin, hindi nakikita. Lino, bakit ngayon mo lang to nakwento sa akin? Bakit ko na may kukwento tong masaklap na buhay ko sa taong mahal ko? Ayoko magmukhang sad boy na may dinadalang daddy issues. Ayoko magmukhang problemado sa harap mo. Pero may problema kayo ng tatay mo. Hindi yun pwedeng isikreto lang. Matagal ko na tong pinoproblema. Ano magagawa mo sa pinagdadaanan ko ngayon? Kung ako nga mismo, hindi ko to magawang ayusin eh. Pero pwede naman kitang suportahan. Pwede mo kong gawing takbuhan kapag kailangan mo ng makakausap. Ako ang sasalo sa'yo kapag sobrang bigat na ng dinadala mo. Ayokong gawin sa'yo yon. Bakit naman? Hindi ka bagay o lugar, Georgette. Nasaka ko lang pupuntahan kapag masama ang loob ko o kapag kailangan ko ng tulong. Girlfriend kita. Gusto ko lagi ka masaya. Ayokong idamay ka sa mga problema ko dahil ayokong maperwisyo kita. Huwag mong isipin na perwisyo ka. Mas mapapanatag ako kapag aware ako sa pinagdadaanan mo. Lalo na kapag alam ko naman sa sarili ko na meron akong maitutulong sa'yo. Girlfriend mo ko at natural lang na makasama mo ko hindi lang sa saya, pati na rin kapag down ka. Kaya Lino, kung ano man ang... Ay, naku. Kung alam ko lang na may ganitong klasikang problema na pinagdadaanan. Noong ko lang narinig mula sa boyfriend ko ang bagay na yon, Papa Dudut. First time ko lang kasing makita ang vulnerable side ni Lino. Hanggat maaari kasi, ayaw niyang nagpapakita siya sa akin ng kahinaan. Ayaw niyang nakikita ko siya na malungkot at napanghihinaan ng loob. Gusto kasi niya na laging ipakita sa akin na kaya niya akong protektahan sa lahat at natatakot siya na kapag nalaman ko ang kahinaan niya ay baka magbago raw ang pagtingin ko sa kanya. Halos kalahating taon na kaming magkasintahan noong nalaman ko ang tungkol sa family issues na pinagdadaanan ni Lino. Hindi rin kasi siya masyadong nagkikwento sa akin tungkol sa mga problema ng pamilya niya kaya naman nagulat ako. At sa parehong pagkakataon ay nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Kailanman ay hindi ko naranasan ang magkaroon ng pabayang magulang. Dahil simula pagkabata hanggang sa ngayon, ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at pagsuporta sa akin ng mga magulang ko. Noong gabi ding yun ay nag-gets ko na kung bakit sa halip na sa bahay nila
ay sa akin inuuwi si Lino ng mga kaibigan niya. Mas magandang sa akin na muna siya umuwi habang lasing ito dahil baka mas lalo lang lumala ang problema nila ng kanyang ama kapag doon pa siya umuwi. Kinaumagahan noong nahimasmasan ay walang maalala si Lino sa mga nangyari o napag-usapan namin noong gabi. Ni hindi niya alam na sa akin siya umuwi. Gusto ko man siyang tanungin tungkol sa mga problemang isinare niya sa akin ay ayoko namang manghimasok sa buhay niya. Kaya hinantay ko na lamang siyang mismo ang mag-open on sa akin. Sa halip ay si Tati na ang pinagtanungan ko tungkol sa nakaraan ni Lino. Tati, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Kapag may nalaman kang meron palang malaking sikreto na tinatago sa'yo yung boyfriend mo, anong magiging reaksyon mo? Depende kung anong klaseng sikreto yun. Kung may iba siyang babae, syempre magagalit ako, no? Kung nalaman kong bakla pala siya, magugulat ako. Kung ang sikreto naman niya may malubha siyang sakit, dadamayan ko siya. Wala sa mga nabanggit ang sikreto ni Lino. Teka, may sinisikreto sa'yo si Lino? Kala ko random question lang yun. May nalaman ako recently tungkol sa kanya. Ano naman yun? Hindi pala sila nag-uusap ng tatay niya? Parang may malalim silang alitan? Yun ba? Alam mong tungkol doon? Matagal na niyang problema yan. Kung may isang bagay man na red flag kay Lino, yun na yun. Yung problema niya sa tatay niya. Paano mo alam ang tungkol doon samantalang ako, hindi man lang niya nababanggit sa akin na hindi pala sila in good terms ng tatay niya? Matagal na kaming magkaibigan ni Lino, di ba? Malamang alam ko yung buhay niya nun. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala naman ako sa lugar para mag-share ng personal na buhay ng ibang tao. Tsaka isa pa, kala ko na-resolve ng tungkol doon kasi sobrang tagal na nun eh. Tsaka nakita ko namang nagbago na si Lino, kaya kala ko wala ng problema. Nagbago? Paanong nagbago? Ganito kasi yun. College friends kasi kami ni Lino, di ba? Oo. Tapos? Nakwento na ba niya sa'yo kung paano kami nagkakilala at naging magkaibigan? Hindi. Wala pa siyang nakukwento tungkol sa inyo. Nakilala ko si Lino dahil muntik na siyang magpakamatay. Magpakamatay? Actually, hindi muntik. Nagpakamatay talaga siya. Ano? Ganito, bago kami nagkakilala niyan, parang kamamatay pa lang yata nung nanay niya nun eh. Nagtatago ako nun sa rooftop ng Eduk Building nung nakita ko siya. Nagtatago? Ano namang ginagawa mo sa rooftop at nagtatago ka dun? Nagtatago ako para magyosi. Nagyuyosi ka? Noon, nung college pa ako, pero natigil ko na yung bisyo ko na yon. Anyway, ayun nga, nadatnan ko dun si Lino na umiiyak. Nasa gilid siya ng rooftop. Alam mo yung eksena sa mga palabas na tatalo na sa gilid ng building? Ganong eksena yung nadatnan ko sa rooftop. Tapos, anong ginawa mo? Sabi ko sa kanya, kung tatalon siya, magantay lang siya ng 5 minutes, ubusin ko lang yung yosik ko, tapos pwede na niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Ano? Ganon ang sinabi mo sa kanya? Hindi mo man lang siya tinulungan? Grabe ha? Hindi ko naman kasi siya kilala eh. Nung college ako, medyo hindi rin kasi maganda yung ugali ko. Pero past is past, nagbago na ako no. Kaya kako, patapusin muna niya ako magyosi bago siya tumalon. Baka kasi mamaya mapagbintangan pa akong nagtulak sa kanya kung sakali no. Tapos, obviously hindi siya natuloy kasi buhay pa siya ngayon. Natuloy yun, tumalon siya. Diyos ko! Totoo? Oo, hindi ko naman inaasahan na tototohanin pala niya yun eh. Akala ko nag-iinarte lang siya. So yun nga, tumalon siya. Mabuti na lang, napilayan lang. Parang 3 palapag lang naman yung Eduk Building eh. Tsaka sa baba nun, puro halaman na, kaya hindi ganong masama yung pagbagsak niya. Anong ginawa mo pagkatapos? Siyempre, naganap na ako ng tulong para maklear ko kagad yung pangalan ko at sabihin na wala akong kinalaman sa nangyari. Tsaka baka mahuli ako nag-yosi no, masuspend pa ako. Kaya ginawa ko ang lahat para ma-divert yung attention sa kanya. Pero hindi pa rin nasasagot yung tanong kung paano kayo naging magkaibigan. Sinamahan ko siya sa ospital. Inakala kasi nila na magkaibigan kami eh. Wala naman akong choice, kaya yun, nagkunwari na lang akong kaibigan niya. Tapos dun sa ospital, nakita ko kung paano siya tratuhin ng tatay niya. Nagulat nga ako eh. May mga gano palang klaseng magulang. Muntik nang mamatay yung anak niya, pero parang wala lang sa kanya yung nangyari. Alam mo, naawa ko kay Lino, kaya habang nagpapagaling siya, sinamahan ko siya sa ospital hanggang naging close na kami.
The rest is history, ika nga nila. Grabe. Ang dami ko palang hindi alam tungkol sa boyfriend ko. Pagkatapos naming maging close, nalaman ko na medyo rebellious siya sa pamilya niya. Kaya siguro may alitan sila nung tatay niya. So ayun, yun yung past ni Lino na alam ko. Papa Dudut, kahit naman nalaman ko ang totoong nakaraan ni Lino ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Sa katunayan ay mas naging relatable siya dahil si Lino ang patunay na walang taong perpekto sa mundo. Hindi lahat ng nais natin ay pwedeng mapa sa atin. Mas naiintindihan ko nga siya at sa parehong pagkakataon ay mas humanga ako sa kanya na sa kabila ng pinagdadaanan niya ay ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para hindi ako idamay sa problema ng kanilang pamilya. Ganun pa man ay hindi ko maiwasang mag-alala sa kalagayan ni Lino. Para kasing nasa loob ang kulo nito na kapag na-trigger ay bigla na lamang sasabog. Lalo na kapag nahaluan na ng alak ang sistema niya. Mahirap na kapag nakatapat siya ng taong kayang manakit at baka mapahamak siya. Simula noong nalaman ko ang pinagdadaanan niya, ay sinubukan kong pagbawalang uminom sa labas si Lino. Pumayag naman siya at hindi ito naging issue sa kanya, ganon din sa mga kaibigan niya. Kapag gusto niyang uminom noon ay sa apartment siya nagpupunta at dala ang ilang bote ng alak. Sinasamahan ko siyang mag-inom habang pinagkikwentuhan namin ang tungkol sa buhay-buhay. Pero sa lahat ng mga bagay na napag-usapan namin, never niyang binuksan sa akin ang tungkol sa problema niya sa pamilya niya. Ginawa ko naman ang lahat para maging supportive na girlfriend kay Lino. Pero minsan ay may mga bagay talagang nakasanayan na ng isang tao at mahirap na itong alisin sa kanilang pagkatao. Lalo na kapag ang punot dulo ng pag-uugaling yon ay hindi pa rin naaayos. Napagtanto ko kalaunan na ang sugat sa puso ni Lino ay sobrang lalim na at mahirap na itong hilumin pa. Sa mga sumunod na buwan ay naging maganda naman ang ugnayan namin ni Lino, Papa Dudut. Sinubukan niyang umiwas sa pagpunta sa mga bar, pero hindi naglaon ay natuto siyang magsinungaling sa akin dahil doon. Hindi ko alam na pagkatapos pala niyang uminom sa apartment, sa halip na umuwi ay dumadaan pa siya sa labas para magpatuloy sa pag-inom. Nakwento yon sa akin ng isa sa mga kaibigan niya noong nagsumbong ito na inaaya raw siya ni Lino na uminom sa labas. Nagsorry naman sa akin si Lino noong kinumpronta ko siya tungkol sa ginagawa niya. Pinatawad ko siya at sinubukang alamin ang dahilan kung bakit niya nagawa sa akin ang maglihim. Tinanong ko siya kung masyado na ba akong nakakasakal. Hindi ang naging sagot niya. Inamin niya sa akin na hindi lang daw niya mapigilan ang sarili niya dahil alak na lang daw ang nakakapagbawa sa sakit na nararamdaman niya. Dumating noon sa puntong hindi ko na siya mapigilan at halos gabi-gabi na ang pag-inom ni Lino. May time na nga na pumapasok na siya sa trabaho ng lasing. Kahit na anong pilit ko ay ayaw sabihin sa akin ng boyfriend ko kung bakit siya nagkakaganon. Hanggang noon kasi ay ayaw pa rin niyang magkwento tungkol sa problema nila ng ama niya. Kahit na alam ko na ang tungkol doon. Masakit para sa akin na panoorin kung paano sirain ni Lino ang buhay niya. Unti-unting niyang napabayaan ang sarili niya, Papa Dudut. At para bang nawala na siya ng ganang mabuhay noon. At ang hirap para sa akin na wala akong magawa para matulungan siya. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakot ko. Naaksidente si Lino sa daan dahil sa kalasingan. Mabuti na lamang at walang ibang taong napuruhan sa nangyaring aksidente. Ganon din na hindi siya nasaktan. Nakapagpiyansa siya sa tulong ng kanyang ama. Pero dahil sa nangyari ay mas lalo lang nalayo ang loob sa kanya ng tatay niya. Hindi ko na nakayanan ang mga nakikita ko noon. Kaya ako na mismo ang kumausap kay Lino. Surprise! Lino? Anong
ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka rito sa apartment? Biglaan lang. Minadaanan akong cake shop kaya binilang kita ng cake. O halika, pumasok ka. Salamat. Maupo ka muna. Para saan naman yung cake? Wala lang. Gusto ko lang mag-celebrate. Mag-celebrate naman ng ano? Wala namang may birthday ah. Tapos na ang monthsary natin. Anong isi-celebrate natin? I-celebrate natin kung ano meron tayo ngayon. Ikaw, gusto kita i-celebrate. Itong relasyon natin. Itong pagsasama natin. Sandali nga. Ano yung nasa balikat mo? Wala to. Patingin? Sugat yan ah. Saan mo nakuha yan? Huwag mo na itong isipin. Gasgas lang to. Lino, sabihin mo ang totoo. Nag-away na naman ba kayo ng tatay mo? Kaya ka nandito ngayon sa apartment ng ganitong oras? Wala namang araw na hindi kami nag-aaway. Ay, hindi nyo na ba talaga maaayos yung problema ninyo? Maayos ang alin. Yung tingin niya sa akin na parang basura lang? O yung fact na si Kuya lang ang tinuturing niyang anak sa aming dalawa? Lahat. Lahat ng problemang pasan-pasan mo dahil sa away nyo ng tatay mo. Hindi na ba natin maaayos lahat ng yun? Georgette, wala sa akin ang problema. Kung wala sa'yo, bakit ikaw yung nagkakaganito? Bakit ikaw yung sobrang apektado? Nakikita mo ba ang sarili mo ngayon? Yang suot mo ngayon, suot mo pa yan kahapon. Nakausap ko kuya mo, ilang araw ka na raw hindi umuwi sa bahay nyo. Nag-uusap kayo ni Kuya? Kinontak niya ako dahil nag-aalala siya sa'yo. Tignan mo nga naman. Sobrang uliran talaga ng kapatid kong yun. Kaya mahal na mahal siya ni Papa eh. Alam mo ba? Nung bata-bata pa kami, ginagaya ko yung kapatid kong yun. Mula sa pananamit, sa pananalita, sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Pilit ko siyang kinokopya. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi naisip ko na kung katulad ako ng kuya ko, baka mapansin din ako ni Papa. Baka sakaling magustuhan niya rin ako kapag pareho na kami ni Kuya. Oy, anong nangyari? Wala. Mas ako pa'y napasama. Mas lumala ang lahat kasi lumalabas na parang pinaglalaroan ko lang sila. Anong ginawa mo pagkatapos? Anong ginawa ko? Naging kabaligtaran ako ni Kuya. Kung siya'y mabuti, ako yung naging masama. Siya yung maunawain, magalang, perpekto. Ako naman yung naging pabaya, bastos, naging rebelde ako. Naisip ko na baka sakali magpakita man lang si Papa ng emosyon sa akin kapag ipinahama ko ang sarili ko. Na maiparamdam niya sa akin ang pagmamahal niya kapag nalagay ako sa panganib. Kaya mo nagawang tumalon sa building noong college ka pa? Paano mo nalaman yun? Nakwento sa akin ni Tati. Lino, ilang taon na ang lumipas. Ilang taon ka nang nagre-rebelde sa tatay mo pero may nagbago ba? Wala naman, di ba? Kaya bakit patuloy mo pa ring sinisira ang buhay mo para lang sa kanya? Dahil nasanay na ako sa ganong buhay. Simula noon hanggang ngayon, wala na akong ibang ginawa kundi ang kunin ng atensyon ni Papa. Yun na naging buhay ko, Georgette. Sinubukan ko naman magbago eh. Ginawa ko naman yung best ko, pero tuwing nakikita ko si Papa, bumabalik ako sa dati. Gusto ko lang naman i-acknowledge niya ako eh. Gusto ko lang naman ituring niya din akong anak. Mahirap ba yun? Naiintindihan kita. Hindi mo ako naiintindihan. Wala ka naiintindihan sa sitwasyon ko ngayon dahil lumaki ka sa pamilyang perpekto. Alam kong mahirap itong pinagdadaanan mo pero… Alis na ako. Ayoko nang makasagabal sa'yo. Pasensya na kung naabala kita. Lino, sandali! Hindi ka nakakasagabal sa akin! Lino! Papa Dudut, empath akong tao. Ibig sabihin ay madali ko lang na-absorb ang mga nangyayari sa paligid ko. Kapag malungkot ang taong kasama ko ay nalulungkot din ako. Kapag galit ito ay nasisira din ang mood ko. Kaya naman sa pagiging rebelde ni Lino sa kanyang tatay ay nadadamay ako. Minsan sa halip na pumasok ako sa eskwelahan, na maganda ang mood ay laging mabigat ang loob ko dahil alam kong hindi okay si Lino. Sobrang apektado ako sa mga problemang pasan-pasan niya. Sa puntong kasama na rin niya akong pumapasa ng mga ito. Okay lang naman sana sa akin yon. Gusto ko siyang samahan sa mga problema niya. Pero ang mahirap sa ginagawa niya ay hindi niya hinaharap ang problemang yon. Kaya tuloy hindi namin nalulutas ang mga pagsubok
na pinagdadaanan ni Lino dahil lagi niya itong tinatakbuhan. Ayaw niya akong tumulong dahil ayaw niyang idamay ako kahit na hindi niya alam na nadadamay na ako nang hindi sinasadya sa alitan nilang mag-ama. May pagkakataon noon na bigla-bigla na lamang akong tinatawagan ng mga kaibigan ni Lino sa bar dahil nagwawala raw ito. May oras din na sa sobrang kalasingan ay ako na ang sumusundo sa kanya ng madaling araw dahil hindi na siya nakikinig sa mga kaibigan niya. Unti-unti ay napagod na ako sa ganong buhay namin ni Lino. Napagtanto ko noon na ako naman pala ang nagbubuhat ng relasyon namin katulad ng mga nakaraang relasyon na pinasok ko. Nagpatuloy ang pag-iinom-inom ni Lino kahit na pinagbabawalan ko siya. Hindi na siya nakikinig sa akin noon. Nakiusap nga ako sa mga kaibigan niya na huwag na lamang muna siyang samahan o isama sa mga galaan pero kahit ganoon ay matigas pa rin ang ulo ni Lino. Kahit mag-isa ay lumalabas siya. Konti na lang talaga at malapit na akong mag-give up noon sa kanya. Hanggang sa ang pangunawa ko para kay Lino ay tuluyan ang nawala noong isang gabi. Nabigla na lamang siyang umuwi sa apartment ko na lasing na lasing. Lino? Georgette! Teka. Hoy, okay ka lang? Okay lang ako. Lasing ka na naman ba? Halika, pumasok ka. Saan ka na naman ba galing? Pasensya ka na kung dito ako dumiretso. Hindi ako pwede sa bahay. Maupo ka muna dyan. Sandali, kukuha lang ako ng tubig. Wag, dito ka lang muna. Kailangan mong uminom ng tubig para hindi ka ma-dehydrate. Tabihan mo ko kahit saglit lang. Okay. Ang bango mo ngayon ah. Bagong ligo ka ba? Kanina pa ako naligo. Matutulog na sana ako. Hindi ko alam na lumabas ka na naman pala. Di ka man lang nagpaalam sa akin? Sumaglit lang ako sa dating tambayan namin. Sinong kasama mo? Ako lang mag-isa. Pinagbawalan mo sina Eric na samahan akong uminom eh. Kaya nag-solo flight na lang ako. Kasi ayokong uminom ka. Hanggat maaari ayokong naglalasing ka. Lalo na't hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo. Okay lang yun. Kahit pagbawalan mo mga kaibigan ko, okay lang. Kaya ko naman kahit mag-isa eh. Sanay na ako mag-isa. Kaya ko mag-inom kahit walang kasama. Bakit ka na naman napainom ng wala sa oras? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Sa tingin ko, alam mo na yung sagot eh. Dahil na naman ba sa tatay mo? Sino pa nga ba? Ano na naman bang nangyari sa inyo? Wala. Yun yung point. Walang nangyayari sa amin. Nakatira kami sa iisang bahay pero wala man lang siyang pake kahit ilang araw na ako hindi umuwi. Wala man lang siya pake kahit sa kalsada o matulog dahil sa kalasingan. Yun ang problema, Georgette. Walang nangyayari sa aming dalawa. Dito ka na lang muna magpalipas ng gabi hanggang sa mawala yung tama mo. Magbihis ka na. Gamitin mo yung naiwan mong damit dito nung nakaraan. Nalabahan ko na yon. Dali, huwag ka munang umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Lino, gabi na. Payakap lang. Ano ba? Lino, may pasok ako bukas. Please, pagbigyan mo na ako. Sa susunod na lang. Wala ako sa wisyo. Lino naman, tumigil ka na. Lino, Sige na. ko. Ayaw mo na ba sa akin? May iba ka na bang nagugustuhan? Bakit naman parang diring-diri ka sa akin? Lasing ka, Lino. Magpahinga ka na. Ito ang pahinga ko. Lino! Nasasakal ako. Ano ba? I love you, Georgette. Come on na, please, Lino. Ano bang ginagawa mo? Iniwan mo ako, please. Ayoko. Tigilan mo ako, Lino.
Saglit lang naman eh. Mabilis lang to. Ayoko, Lino! Bitiwan mo ako! Nasasaktan na ako! Bakit? Dati naman natin itong ginagawa, di ba? Uy! Layuan mo ako! Hindi ikaw yan! Wala ka sa katinoan ngayon, kaya please! Huwag mong gawin to sa akin! Pero, Huwag kang lumapit sa akin! Tatawag na ako ng pulis! pulis? Bakit? Anong ginawa akong mali? Umalis ka na, Lino! Tatawagan ko si Eric para sunduin ka! Georgette naman. Lino! Mahal kita ng sobra pero mali na tong ginagawa mo kaya tama na to! Umalis ka na! Sa puntong yon ay natakot na ako para sa sarili ko. Nag-iba na si Lino. Hindi na siya ang Lino na nakilala ko at minahal. Tuluyan na siyang nilamon ng galit na inaalagaan niya sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon ay kinausap ko siya na hayaan akong tulungan siya sa problema niya. Pero katulad ng dati tuwing nahihimasmasan ay binabaliwala lang niya ang mga usapan namin tungkol sa kanyang ama. Bumabalik siya sa dati niyang ugali na sweet at mapagmahal na para bang bumabawi sa mga nagawa niyang kasalanan. Pero nung nakita kong wala talagang pagbabago sa ugali ni Lino, masakit man, ay ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Ayaw ko man siyang iwan sa panahon kung kailan lugmok na siya. Pero hindi ko na talaga kayang sabayan ang buhay na pinili niya. Ayaw niyang magpatulong sa akin kaya hindi ko rin siya matutulungan. Naubos na lamang ako, Papa Dudut. Naubos na ang pasensya ko, ang pangunawa ko pati na rin yata ang pagmamahal ko sa kanya. Ang problema kahit gaano namin kamahal ang isa't isa, ay hindi maisasalba ng pagmamahalang ang relasyon namin. Lalo na't punong-puno ito ng bagahe mula sa nakaraan. Masyadong mabigat ang mga problemang pinagdadaanan niya para baliwalain lamang ito. At hanggat hindi niya naaayos sa mga yon, ay minabuti kong lumayo na lamang muna sa kanya. Walang ibang makakalutas sa mga kinakaharap niya, kundi siya lang at umaasa ako noon na yon ang marirealize niya sa nangyaring hiwalayan namin. Mahal ko po si Lino pero mahal ko rin ang sarili ko at ayokong masira ang sarili ko dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muna ang bahaging ito ng sulat ko. Sa susunod na bahagi ng kwento ko ay malalaman ninyo kung anong naging pagpapatuloy ng pagsasama naming dalawa ni Lino. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. May mga bagay talaga sa mundo na hindi kayang ayusin ang pagmamahal lamang. Minsan kahit gaano natin kamahal ang isang tao, ay may puntong mapupuno rin tayo lalo na't nakikita natin na hindi nila binibigyang halaga ang pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Darating talaga tayo sa oras kung kailan kailangan na nating magsakripisyo para sa ikabubuti ng taong mahal natin, kahit ang kapalit nito ay ang pag-iwan natin sa kanila. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Nathan, 35 years old. May nakarelasyon ako na mas bata sa akin ng 10 taon. Siya si Mika. Baka iniisip ninyo na mahirap makipagrelasyon sa isang taong malayo ang agwat ng edad sayo. Pero hindi totoo yon sa sitwasyon namin ni Mika. Excited nga ang naging relasyon namin dahil marami kaming natutunan sa bawat isa dahil sa pagkakaiba ng henerasyon. Mature din mag-isip si Mika kaya hindi ko kinailangang problemahin kung maintindihan niya ako sa tuwing nagkakaroon kami ng problema. Malambing at sobrang passionate din siya sa relasyon namin, Papa Dudut. Mga bagay na nagpabilis ng pagkakahulog ko sa kanya. Kaya nung umabot kami ng 1 taon sa relasyon namin, inaya ko na siyang mag-live-in. Hindi naman niya ako tinanggihan, Papa Dudut. Gusto na rin niya dahil sa mas praktikal yon para sa kanya. Malaki rin kasi ang maiipon niya kung magsasama kami sa isang bahay.
Hindi na niya kailangang magbayad ng upa, may sariling bahay kasi kami ni nanay. Noong nabubuhay pa si tatay ay ginapang niyang maibili kami ni nanay ng bahay. Kaya naman totoong praktikal kung titira na si Mika kasama ko. Wala na rin naman akong ibang gustong makasama sa bahay kundi siya lamang. Napag-usapan na rin kasi namin na magpakasal na at bumuo ng pamilya. Kaya naman nagpursige si Mika na makaipon ng malaki para pangtulong sa mga pangarap namin. Ganon din naman ako, Papa Dudut. Malaking inspirasyon si Mika para magkaroon ako ng ilulook forward sa future. Ganon ko siya kamahal. At alam ko noon na magiging masaya ang pagsasama namin sa iisang bahay. Hindi ko na rin kasi kayang mabuhay nang hindi siya nakakasama palagi. Ewan ko ba kung bakit ako tinamaan ng ganon kay Mika. Basta alam kong mahal ko siya at mahal niya ako, Papa Dudut. Yun naman ang importante sa lahat, sa pakiwari ko. Ikaw, kanina mo pa tinitingnan ang mga nunal ko sa batok ha. Hindi yan mawawala. Nandyan na yan forever. Binibilang ko lang. Baka kasi may tumakas. Bakit naman tatakas? Saan ang punta? Baka sa ex mo. Ewan ko. Di ko naman nababasa ang isip ng mga nunal mo. Pinagbawalan ko na silang bumalik sa ex ko. Toxic dun. Stress madalas sa mga nunal ko kapag nakikita ang ex ko. Kapag masasalubong natin ang ex mo, magsuot ka ng scarf sa leeg mo ha. Para hindi nila makita ang ex mo. Baka mamaya mag-relapse sila tapos pilitin kang bumalik dun. Tapos iiwan mo ako. Alam mo, hindi ko na alam kung nagbibiro ka pa o seryoso na yung iniisip mong magre-relapse ang mga nunal ko. Mahal lang kasi talaga kita. At mahal din kita. Yung mga nunal mo, natanong mo na ba kung mahal din nila ako? Hindi kami nakakapag-usap lately. Busy sila sa pagdikit sa bato ko. Pero nafe-feel ko namang mahal ka rin nila. Bigyan mo lang sila ng time. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Patol ka sa mga kalokohang sinasabi ko. Heto na naman siya. In love na naman po sa akin. Masisisi mo ba ako? Ang sarap mo kayang mahalin. Alam mo kung ano pa yung mas masarap? Teka, parang gusto ko yung pupuntahan niya na. Ano ba? Ano ba yung mas masarap pa? Halika, dikit ka sa akin para maibulong ko sa'yo. Exciting! Nathan, anak! Ay, pasensya na kung pumasok ako agad sa kwarto nyo. Ihahatid ko lang tong nilabhan kong damit nyo. Salamat, Nay. Sa susunod po, iwan niyo na lang sa labas ng pintuan ng kwarto namin. Ako na lang ang kukuha para hindi na kayo pumasok. Baka kasi daanan ng ipis. Bihira pa naman kayong lumabas ng kwarto nyo. O kaya, kahit iwan niyo na lang sa sofa. Hindi naman natin madalas ginagamit yung sofa. Itambak niyo na lang po ron. Kukunin ko pag bababa ako. Kakatok na lang ako sa susunod para hindi na tayo magkagulatan. Naisama niyo po bang laban yung medyas ko na pink? Oo, Mika. Kasama na rito. Hindi ko lang natanggal yung dumi sa talampakan. Saan ka ba kasi tumapak? Kahit anong kuskus ko, ayaw maalis eh. Hindi niyo lang siguro maayos na nalaban. Hayaan niyo na po. Hindi naman makikita ng ibang tao yung medyas ko. Thank you na lang po. Naganda ako ng merienda sa baba. Pumunta lang kayo kung gusto nyong kumain. Salamat, Nay. Ihintayin ko kayo. Lalabas na ako. Pakisara mo ng maigi yung pintuan para hindi na naman pumasok ng walang pasabi ang nanay mo. Sira kasi yung doorknob ng kwarto. Ipapagawa ko na lang bukas. Dapat ma-realize ng nanay mo na mali yung papasok ka na lang bigla sa kwarto ng isang tao nang hindi man lang kumakatok. Ganyan na kasi ang ginagawa ni nanay dati pa kapag nag-aatid ng labada sa akin. O kaya kapag may kailangan. 60 years old na kasi si nanay. Kung ano yung nakasanayan niyang ginagawa, mahirap nang baliin. Intindihin na lang natin. Paano kapag maabutan niya tayo nakahubad? Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa kanya tuwing mag-aalmusal? Hayaan mo, ipapagawa ko na yung saraduan ng pintuan. Mas magandang kausapin mong nanay mo. Hindi tamang ginagawa niya. Nakakairita kasi yung ganyan. Walang respeto sa privacy ng tao. Huwag nang masira ang mood mo.
O sige, kakausapin ko mamaya si nanay. Pero wag mo sasabihin na ako nag-utos sa'yo ha. Baka mas lalo niya akong kainisan. Ha? Hindi naman naiinis sa'yo si nanay. Mabait siya. Ramdam ko kaya na ayaw niya sa akin. Malakas ang kutob ko. Hindi lang kasi kayo masyadong nag-uusap. Lagi kasi tayong nakakulong dito sa kwarto. Advantage ng work from home. Kung pwede nga lang na wag ka nang ilabas sa kwarto na to para magyakapan na lang tayo minu-minuto. Gusto ko yan. Ituloy na natin yung nabitin kanina. Nakakainis kasi yung nanay mo. Nabitin tuloy tayo. Mga padudot, 20 years old ako noong namatay ang tatay ko. Bago niya kami iniwan, sinigurado niyang magiging komportable ang buhay namin ni nanay. Bukod sa bahay ay iniwanan din niya kami ng sapat na halaga para matustusan ang mga pangangailangan namin hanggang sa makahanap ako ng trabaho. Ako na ang nagpatuloy ng obligasyon kay nanay mula nung nagkatrabaho ako sa call center noong 22 years old ako. Kami na talaga ni nanay ang nagkasama hanggang lumagpas na ako ng 30. May mga naipon na rin ako para sa nanay ko para kung sakaling makapag-asawa na ako ay meron siyang sariling pera. Mabait ang nanay ko, Papa Dudut. Bihira lamang kaming magkaroon ng alitan. Dala lang ng pagkakaiba ng edad madalas ang pinagmumula ng away namin. Pero mabilis lang na hindi naman aayos. Noong nalaman niyang sa bahay natitira si Mika ay hindi siya nakaimik. Pero hindi rin naman niya kinontra. Madalas kasing maglihim ng nararamdaman o opinyon si nanay. Tahimik at hindi pala salita si nanay. Maswerte nga akong hindi ako nagkaroon ng nanay na bungangera. Hindi ako nilapitan para ipasa sa akin ang mga naiisip niyang problema. Kaya hindi ako bumukod kahit nung nagkaroon ako ng trabaho. Bukod sa mas praktikal, kailangan ko rin si nanay sa buhay ko. Lahat ng gawaing bahay ay siya ang umaasikaso. Kahit ilang beses ko siyang sinabihan na kumuha na lamang kami ng kasambahay para hindi na siya mahirapan. Hindi rin siya nakinig, Papa Dudut. Gusto niyang laging gumagalaw para daw hindi masanay ang buto niyang nakapirmi lang sa isang pwesto hanggang sa maging marupok na yon. Hinayaan ko na lamang siya. Alam kong yun din ang paraan niya para ipakitang mahal niya ako, Papa Dudut. Anak, Ano yun, Nay? asan si Mika? Lumabas po. Kinita yung kaibigan niya. Pabalik na ba siya o matatagalan pa? Mukhang mamayang gabi pa siya makakauwi. May kailangan po ba kayo sa kanya? Ikaw lang ang kailangan ko sana makausap tungkol sa kanya. May nangyari po ba? Hindi ko na kasi alam ang gagawin. Sabihin niyo na sa akin, Nay. Ano po ba yun? Kaya mo bang mapagsabihan si Mika na siya na lang ang maglaban ng panty niya? Hindi niyo na po ba kayang maglaban, Nay? Kasi pwede na talaga tayong kumuha ng kasambahay para hindi ka na rin mapagod. Kaya ko namang maglaba kahit maong na pantalon mo pa yan. Malakas pa ang mga kamay ko. Kaya lang, hindi ako komportable na nilalaban ng panty ni Mika. Pero maliit na piraso lang naman ang panty ni Mika. Hindi naman ganun kahirap laban yun. Naiilang kasi akong laban ng panty ng ibang tao. Nilalaban niyo naman po ang brief ko. Kasi anak kita. Magiging anak niyo na rin naman si Mika balang araw. Pero hindi ko siya kadugo. Nay, wag naman ganyan magsalita. Parang hindi niyo gusto si Mika. Hindi naman sa hindi gusto. Pero nagtataka lang ako kung paano niya nakakayanang ipalabas sa akin ang panty niya. Lalo na yung mga may tagus pa. Ibabad niyo lang yun para mawala yung dugo. Kinabukasan, pwede nang kusutin. Hindi mo naman ata naiintindihan ang ibig kong sabihin, anak. Sabihin mo na lang kay Mika na siya na ang maglaban ng sariling panty niya. Mabilis namang kusutin yun eh. Kahit ako na magtitiklop kapag natuyo na.
Naku Nay, baka magdamdam at mapahiya naman si Mika kapag sinabi ko yun. Bibili na lang ako ng washing machine. Meron naman yung maliit lang. Huwag yun nang isipin yung gastos. Kaya ko namang bilhin. Oh, sige, bahala ka. Ayoko na lang din kasing hawakan pa ang mga panty niya. Nung panahon kasi namin, kami ang naglalaban ng sarili naming panty. Lalo na nung nagdalaga na ako. Turo yun ang lola mo sa akin. Magkaiba po kasi kayo ng henerasyon ni Mika. Wala na kasing kaso ngayon kung ibang tao na ang maglalaban ng panty ng iba. Siguro nga magkaiba lang talaga kami ng nakalakihang dekada. Huwag niyo na lang din tong mababanggit kay Mika para hindi kayo magkatampuhan. Wala naman akong balak. Kaya nga sa'yo ako lumapit para magpatulong sa gagawin. Mabuti naman po. Kapag may iba pa kayong concerns kay Mika, idiretso niyo na lang po sa akin. Ako na lang ang gagawa ng solusyon. Huwag na natin siyang abalahin, lalo't laging puyat. Tapos ang dami pa niyang iniisip na problema. Ah, ganun ba? Sige anak. Mas kaya namang kitang lapitan kaysa sa kanya. May iba pa po ba kayong gustong sabihin? May kailangan pa po bang gawin? Dapat na ba talaga tayo magpalit ng bigas? Sinabi kasi ni Mika sa akin na gusto niya ng brown o kaya red rice. Nagda-diet kasi si Mika. Saka mas maganda sa kalusugan ng ganyang klase ng bigas kaysa sa puti. Pero hindi ko gusto ang lasa ng brown o red rice. Makakasanayan nyo rin, Nay. Sa umpisa lang maninibago yung panlasa nyo. Masarap pa rin naman. Mas gusto ko ang puting bigas. Kahit ako rin naman. Pero unahin na natin kung saan kayo mapapabuti. Ako ba? O si Mika? Siyempre, para sa inyong dalawa. Ang makakabuti sa akin ay yung puting bigas. Doon ako magiging masaya. Alam mo namang mahilig ako sa kanin. Ganito na lang po. Bibili na lang ako ng brown o red rice ni Mika. Ituloy nyo pa rin yung white rice para sa inyo. Bibili rin ako ng isa pang rice cooker para sa bigas ni Mika. Ayos na po ba? Nasolusyonan ko na ba? Napaparami ng gastos mo anak. Hindi ba pwedeng sanayin na lang ni Mika ang kumain ulit ng puting bigas? Pasensya na po. Bibili na lang talaga ako ng bigas niya at rice cooker na extra para wala nang problemahin. Papadudot napansin ko ang pagtatampo ni nanay nang hindi ko siya mapagbigyan sa mga sinabi niya. Pero binigyan ko naman siya ng magandang solusyon para hindi ko na kailangang mamili sa kanila ni Mika. Mahal ko ang nanay ko kaya handa rin naman akong pagbigyan at pakinggan siya. Pero mahal ko rin si Mika at ayokong maggalit o magtampo siya sa akin kapag hindi ko kinuha ang panig niya. Kaya naman para lang walang reklamo ang bawat panig ay handa naman akong pagbigyan silang pareho sa bawat gusto nila. Hindi ko na rin pinabot sa kanilang reklamo o concerns ng bawat isa, papadudot. Sa ganong paraan ay may iwasan ang gulo at tensyon. Napanatili ko naman ang kapayapaan sa ganong paraan pero may mga pagkakataon lang talaga na parang hindi sila mapagkasundo. Noong nalaman ni Mika na ayaw labhan ni nanay ang panty niya ay nagtampo ito sa akin. Lalo na noong nalaman niyang hindi i-hand wash ang kanyang panty. Very delicate daw kasi ang panty niya dahil branded yon. Nasaktan din siya dahil parang pinandidirihan daw ang kanyang panty hindi naman daw ito marumi. Pati ang binibili kong red rice para kay Mika ay naging issue na rin, papadudot. Bakit daw hindi na lamang kami pare-parehas ng bigas at kailangang white rice pa rin ako at kay nanay? Minsan naaminin kong nahihirapan na akong pakisamahan silang pareho, papadudot. Pero mahal ko silang dalawa. Ayokong maggalit sila sa akin. Ayokong wala isa man sa kanila sa buhay ko. Kaya sa abot ng makakaya ko ay gumagawa ako ng paraan para makaiwas sa pagtatalo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nahahalata na ang tensyon sa pagitan ni nanay at ni Mika. Hindi na rin ako masyadong makatulog sa kakaisip kung papaano ko ba mapagkakasundo ang dalawa. Alam kong normal na magkakaroon ng adjustment period sa kanilang dalawa.
Magkaiba silang tao at malamang ay may mga pagkakaiba sila sa mga gusto at ayaw. Kahit naman kami ni nanay ay may mga hindi kami napagkakasunduan. Nakasanayan lang namin ang isang araw ang mag-adjust sa bawat isa. Ganon din kami ni Mika. Nung nagsisimula kami ay nabibigla kami sa nakaugalian ng bawat isa. Pero nang tumagal ay alam na namin kung kailan pipitik ang isang tao. Alam na namin kung kailan dapat mag-adjust ang isang kapag merong problema o pagkakaibang kinakaharap. May kalahating taon nang nakatira si Mika sa amin. Imbis na umayos ang lahat ay mas lalo lang siyang napapalayo ang loob kay nanay. Ganon din si nanay sa kanya, Papa Dudut. Minsan nagpapanggap na lamang ako na kunwari ay hindi ko alam ang issues nila sa bawat isa. Kunwari ay hindi ako apektado. Pero kapag mag-isa ko na lamang at sinusubukan kong solusyonan ang hidwaan nilang dalawa, ay nakakaramdam na ako ng stress. Hindi ko alam at hindi ko pinapahalata sa kanila dahil baka lalo lamang silang magturuan kung sino ang may kasalanan. Hanggat kaya ko ay sinisikap kong maging pata sa kanilang dalawa. Hanggat kaya ko ay sinusubukan kong intindihin ang mga hinaing nila. Pero tao lang din ako. Hindi oras-oras ay kaya kong umunawa. Yun sana ang makita nila, Papa Dudut. Hindi ko sila kayang asikasuhin ng sabay at kalimutan ang sarili ko. Pero sa nangyayari, nabibitawan ko na ang sarili ko, wag lang silang magkagulong pareho. Tulad na lamang nung minsang napag-usapan ng para sa kaarawan ko. Masaya naman sana kaming kumakain lang ng tanghalian pero nabago ang lahat nang mapadako na ang usapan sa birthday ko. Masarap talaga tong pagkakaprito nyo ng tilapia, Nay. Buo pa ang balat. Crispy pa. Oo nga po, tita. Kapag nagpiprito kasi ako, dumidikit yung balat ng isda sa kawali. Ang sikreto kasi riyan ay painiting maigi yung mantika at budburan ng konting harina ang mantika para siguradong hindi didikit sa kawali. Ah, ganun pala yon. Masubukan nga sa susunod. Perfect din tong mayonnaise na may halong bagoong. Mas masarap pa sana yan kung may isasabay kayong kamatis. Sayang hindi ko napansin na bulok na pala yung kamatis sa ref. Sa susunod na lang. Thank you, Nay. Ang perfect din ang pagkakaluto nyo ng bigas. Bagay talaga ang prito sa medyo basang kanin. Tapos mainit pa. Alam ko na kasi kung anong klaseng pagkakaluto sa kanin ang gusto mo eh. Yung red rice ko naman masyadong tuyo. Pasensya ka na, Mika. Hindi ko kasi gamay magsaing ng red rice. Buong buhay ko puro white rice ang niluluto ko para sa pamilya ko eh. Sinabi ko naman po sa inyo na bawat isang cup ng bigas dapat 2 cups ng tubig ang ihalo para hindi tuyo. Tsaka dapat pinapaabot ng 45 minutes ang pagluluto. Mas komplikado kasi itong iluto kaysa sa white rice. Hayaan mo sa susunod, aayusin ko na. Subukan mo na lang munang tikman tong white rice na sinaing ni Nanay. Hindi ka magsisisi. Kailan mo ba ako nakitang kumain ng white rice? Oo nga pala, Nathan. Birthday mo na pala sa katapusan. Tumatanda na ang anak nyo, Nay. Ipagluluto kita ng mga paborito mo. O-order na rin ako ng paborito mong sorbetes kina Manong Larry para mapagsaluhan ng mga bisita mo. Sabihan mo lang ako kung ilan ang iimbitahin mo para masakto ko sa ipapamalengke. Nay. Tsaka magsabi ka na rin. Kung rerentahan pa natin yung videoke ng kumari ko, baka maunahan tayo. Mas magandang maaga pa lang makapagbayad na tayo. Nay. Hindi mo pa ba sinasabi sa nanay mo? Sabihin ng alin. Sa Tagaytay po namin isi-celebrate ni Nathan ang birthday niya. Pwede bang dalhin doon yung mga lulutuin ko? Pati yung sorbetes na o-orderin ko? Ay hindi na po, may resto kaming pagkakainan doon. Para hindi na rin kayo maabala. Ang hassle din po kasi magluto ng maraming handa. Wala namang kaso sa akin eh. Lagi ko talagang pinagluluto si Nathan tuwing birthday niya. Walang palya yun. Hindi ba, Nathan?
Pero wala namang masama kung may pagbabago sa birthday ni Nathan. Tsaka gusto niyang sa Tagaytay kami mag-celebrate. Di ba, Nathan? Magastos sa Tagaytay. Magastos din po magluto ng maraming handa at magrenta ng videoke. Pero magiging masaya naman si Nathan. Paborito ni Nathan ang Tagaytay. Sigurado akong magiging masaya siya ron. Di ba, Nathan? Pareho namang pwede sa akin. Pareho akong magiging masaya sa sorbetes at Tagaytay. Mananawa ka sa ice cream sa Tagaytay. Iba't ibang flavor at siguradong malinis pa. Kung yan ang desisyon nyo para sa birthday ni Nathan, edi yan na. Pasensya, Nay, kung di ko agad nasabi. Ayos lang yun. Nabigla lang ako. Sana nasabihan ako agad bago ko ipinagkalat sa mga kakilala natin na maghahanda ako sa birthday mo. Pwede naman nating ituloy ang handaan. May hotel reservation tayo sa Tagaytay sa mismong birthday mo. Di ba? Pwede namang maganda isang araw bago ang birthday ko. Para may mapagsaluhan din yung mga kaibigan at ibang kakilala. Okay na ba yon, Nay? O kaya isama nyo na lang ako sa Tagaytay para makapasyal din ako roon. Pwede naman, Nay. Ibubuk namin kayo ng kwarto sa parehas na hotel. Nathan, fully booked na yung hotel. Siningit lang tayo kasi may nag-cancel. May iba pa namang hotel na kalapit nung sa atin. Doon ko na ibubuk si Nanay para malapit sa atin. Nathan, Huwag na kayo magtalo. Naisip ko mukhang hindi rin kakayanin ng tuhod ko ang lamig ng Tagaytay. Pagbalik nyo na lang ako maghahanda. wag na po kayong gumastos nun, tita. Itabi nyo na lang yung pera para may pang-maintenance kayo sa tuhod nyo. Huwag kayong mag-alala. Uuwian namin kayo ng bulalo. Papadudot, hindi ako makatingin noon kay Nanay dahil sa napag-usapan. Alam kong nagdamdam siya pero mas pinili niyang huwag ipahalata yon. Nakonsensya ako at hindi ko man lang inisip na tradisyon na namin ni Nanay na ipaghanda niya ako tuwing birthday ko. Lalo na yung pag-order ng sorbetes. Noong bata kasi ako'y mahilig ako sa sorbetes na binebenta ng pamilya ni Mang Larry. Kaya sinisigurado ni Nanay na makakakain ako at ang mga bisita ko ng sorbetes. Hanggang sa nagbinata na ako ay patuloy pa rin si Nanay sa tradisyon na yon. Unang beses na hindi ako makakasama ni Nanay sa birthday ko. Unang beses na hindi ko makakain ng sorbetes na bibilhin nito. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon, Papa Dudut, at gusto kong makasama at makasalo si Mika sa birthday ko sa Tagaytay. Aminado akong na-excite ako para doon kaya hindi ko na naisip kaagad na gustong maghanda ni Nanay para sa akin tulad ng dati. Sinubukan ko namang remedyohan yon sa pag-suggest na maghanda pa rin si Nanay pero sa ibang araw na lang. Pero tinanggihan nga yun ni Nanay at sinabing hindi na kailangang gawin. Nagbiro pa ito at sinabing ipapa-reserva na niya sa akin ang next birthday ko para matuloy na ang tradisyon naming handa at sorbetes. Isang gabi bago kami bumiyahe ni Mika sa Tagaytay ay pumasok si Nanay sa kwarto. Nakaharap ako sa cabinet noon at inaayos ang babauning kong damit. Nagkataon na nasa banyo sa ibaba si Mika at naninigo, kaya malayang nakapasok si Nanay sa kwarto. Nahiya pa nga ito na pumasok nang hindi na naman kumakatok. Nakasanayan na kasi niya. Hindi naman yung problema sa akin, huwag lang sigurong matsyempohan na nandun si Mika dahil baka masamain na naman niya ang bagay na yon, Papa Dudut. Nathan? Nay! Nakalimutan ko na namang kumatok. Pasensya na. Ang nanay mo talaga lagi na lang nakakalimot. Walang kaso, Nay. Nasa banyo naman si Mika. Naliligo. Pasok po kayo. Sakto pala. Bakit po? Biyahe nyo na mamayang madaling araw, no? Opo. Iidlip lang kami tapos aalis na rin agad. Hindi ko na po kayo gigisingin mamaya ha. Para tuloy-tuloy na ang tulog nyo. O sige lang. Kailangan ko rin ng diretsong tulog. Ilang gabi na kasi akong hindi makatulog dala ng
pananakit nitong rayuma ko. Mabuti na lang at hindi niyo ko isasama sa Tagaytay kasi hindi rin kakayanin ng tuhod ko ang lamig. Ano po bang pwede nating gawin dyan? Kailangan ko lang ng pahinga. Ayos naman na siguro to bukas. Tawagan niyo lang ako bukas kung masakit pa rin para mapacheck up ko na kayo. Hindi na kailangan. Normal sa may edad ang rayuma. O heto nga pala, may bibigay ako sa'yo. Ano po yun? Konting pera lang. Regalo ko sa birthday mo. Naku Nay, wag na. Itabi niyo na lang. Ipangbili niyo bukas kung ano man ang gusto niyong kainin. Ilibre niyo ang mga kaibigan niyo para masamahan kayo rito. Hindi na. Pasadya ko talaga ito para sa'yo. Kunin mo na. Ipangbili mo ng pinakamasarap na sorbete sa Tagaytay. Ikain mo na lang din ako. Nay! Kunin mo na to. Para kahit papano matuloy pa rin ang tradisyon natin sa sorbete sa kaarawan mo. Salamat Nay. Babawi ako sa inyo pagbalik. Hindi na kailangan. Ilang beses ka nang bumawi sa akin. Gusto ko lang mabuhay pa rin ang tradisyon natin sa sorbetes. Uuwi kami agad Nay. Makakasalo niyo pa kami sa hapunan. Salamat naman kung ganon. Nathan! Tita, nandito pala kayo sa kwarto namin. Dumaan lang ako para kunin kung may labada pa kayo para malaban ko na bukas. Iniwan ko po sa banyo yung t-shirt tsaka shorts na ginamit ko kanina. Pakikuha na lang po. O sige, mag-iingat kayo bukas ha. Balitaan niyo ako kapag nakarating na kayo sa Tagaytay. Opo Nay, matulog na po kayo para maipahinga na rin ang rayuman niyo. Mabuti pa nga. Happy trip sa inyo mamaya. Salamat po Nay. Lalabas na ako. Kumatok bang nanay mo bago pumasok dito? Oo naman, sinanay pa ba? Akala ko kung basta-basta na lang pumasok dito Mika, may sorbetes ba sa restaurant na kakainan natin? Meron naman. Bumili tayo ha. Bakit pa? Ang lamig sa Tagaytay. Mainit na kape dapat ang piliin mo. Gusto ko kasi ng sorbetes. Ang tanda mo na para sa sorbetes. Matulog na tayo. Maaga pa tayong babiyahe mamaya. Ay, pakitext nga palang nanay mo. Pakisabi, kumukulay yung t-shirt ko sa banyo. Ihiwalay niya paglalabhan. Lumabas ako ng kwarto para kunwari ay bibilinan si nanay tungkol sa t-shirt ni Mika na kumukulay. Pero nagtungo ako sa banyo para kunin ang t-shirt na yon at ako na mismo ang magbababad. Hinintay ko na lumabas ang kulay at saka iniwan na sa banyo para makita ni nanay na kumukulay yon. Ayoko na rin kasing istorbohin pa si nanay lalo't kailangan niyang magpahinga. Hindi na ako nakatulog kahit nakahiga na kami parehas ni Mika. Iniisip ko pa rin si nanay. Naaawa ko sa kanya dahil maiiwan siyang mag-isa sa bahay sa mismong birthday ko. Iyon ang unang beses na magiging mag-isa siya sa bahay sa birthday ko. Alam kong malulungkot siya pero hindi ko na rin kasi alam ang gagawin. Gustuhin ko man siyang isama sa Tagaytay pero tinanggihan na niya at gusto rin ni Mika na masolo ako. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Nahihirapan ako. Sa biyahe pa lang namin ay napansin na ni Mika na parang hindi ako masaya. Nagtanong siya sa akin pero sinabi kong kinulang lamang ako sa tulog. Hindi naman na muling nagtanong si Mika. Nang makarating na kami sa Tagaytay ay nagbago na ang mood ko. Na-enjoy ko naman ang lugar lalo't maraming puno at malamig pa ang hangin. Nagsimula na rin kaming kumain sa restaurant na pinagdalhan sa akin ni Mika. Pagkaabot sa akin ng menu, hinanap ko kaagad kung merong sorbetes pero hindi raw available ng gabing yon. Nalungkot na noon ang pakiramdam ko. Pero hindi ko yon pwedeng ipahalata kay Mika. Kaya naman after naming kumain sa resto ay nakiusap ako kay Mika na dumaan kami sa isang 24/7 convenience store para makabili kahit na anong klase ng ice cream. Pinagbigyan naman niya ako. At bago matapos ang birthday ko ng gabing yon ay napangiti ako dahil nakakain pa rin ako ng sorbetes. Papadudot, natuloy pa rin ang tradisyon namin ni Nanay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot pagkabalik namin ng bahay mula sa Tagaytay ay mainit kaming sinalubong ni nanay. Niyakap ako nito agad at nagtanong kung nakakain na ba ako ng sorbetes. Sinabi kong oo at pinakita ko sa kanya ang picture ng sorbetes na kinain ko. Natuwa naman si nanay. Mas lalo siyang natuwa nang sinabi kong gusto kong umorder ng sorbetes kay Mang Larry para mapagsaluhan namin. Agad niyang pinuntahan si Mang Larry para bumili ng sorbetes. Napailing na lamang si Mika. Gastos lang daw ang pagbili ng sorbetes dahil hindi naman siya kumakain noon. Sinabi ko na kami lang ni nanay ang kakain para pangbawi ko sa kanya sa birthday ko. Nagkibit balikat na lamang si Mika at saka nagtuloy nang pumasok sa kwarto namin para ituloy ang pahinga niya. Ako naman ay hinintay na makabalik si nanay para magkwentuhan kami, Papa Dudut. Nang nakabalik na si nanay, pinagtimpla niya ako ng kape at saka nakipagkwentuhan sa akin sa kusina. Hintay na lang daw namin ang sorbetes dahil i-deliver na lang daw mamaya. Nagtanong siya tungkol sa Tagaytay. Hindi pa kasi nakakapunta si nanay doon. Tuwang-tuwa siya na nakikinig. Ang sabi niya sana sa susunod ay makasama na siya. Ngumiti ako. Yun naman ang pinangako ko sa kanya at maglalaan ako ng oras para maipasyal siya sa Tagaytay. Tuwang-tuwa si nanay, panay ang palakpak niya. Nagtanong pa siya kung gaano kakapal ang dapat niyang isuot pangontra lang sa kanyang rayuma. Napangiti na lamang ako sa kasimplihan ni nanay. Hindi yun nagbago simula pagkabata ko. Nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan nang marinig kong lumabas na si Mika sa kwarto namin. Nagdadabog ito at mukhang galit. Sa biyahe pa lang namin pauwi masama na ang pakiramdam nito at hindi maayos ang mood. Kaya alam kong konting pitik lang ay magwawala na ito. Nangyari nga. Sinugod niya kami ni nanay sa kusina habang hawak ang isang kumupas na kulay itim na shorts. Papa Dudut. Ano yun? Bakit kumupas ng ganito tong black shorts ko? Kung di ko pa chinek ang mga nilaban yung damit ko, hindi ko pa makikitang sinira yung shorts ko. Naku, hindi ko napansin. Patingin nga at Paano hindi nyo napansin kayong naglalaban ng damit ko? Mika, bibilan na lang kita ng bago. Hindi mo kailangang magalit ng ganyan. Wala ka nang mabibiling ganito dahil limited edition to. Tsaka, itong paborito ko. Hindi naman sinasadya ni nanay. Hindi talaga. Akala ko design yung pagkakakupas. Ang tagal nyo nang naglalaban ng damit ko, hindi nyo pa rin alam na hindi to design ng shorts ko? Mika. Hindi ko nga rin alam kung bakit hindi ako nakakatanggap ng thank you sa'yo sa paglalaba ko ng damit mo, lalo na ng panty mo. Bakit ako magte-thank you? Nag-aambag naman ako para sa gastusin dito sa bahay. Akong bumibili ng sabong panlaba at nagbabayad ng tubig. Pero mahirap bang magpasalamat kahit minsan? Ang hirap manalo sa'yo, no? Awat na, Mika. Sumasakit na ang ulo ko. Magkano ba yung shorts mo at babayaran ko? Kung yan ay kakapanatag ng loob mo. Hindi mo to afford, sigurado ko. Sabihin mo sa akin kung magkano. Kakayanin kong bayaran. Ipangungutang ko kung kailangan. Hahanap ako ng katulad niyan, Mika. Makakahanap tayo ng kapalit niyan. Huwag mo nang stressin ang loob mo. Paano hindi masistress? Kakauwi ko lang galing sa mahabang biyahe. Puyat at pagod. Tapos makikita ko na lang na nasira ng kulay ng paborito kong shorts. Naiintindihan naman kita. Pero nangyari na Ayokong tanggapin yung mga ganyan. Hindi pwedeng palagpasin na lang. Dapat kasi nag-iingat sa paglalabay. Kung gusto mo, sa susunod, ikaw na lang ang maglaban ng mga damit mo, lalo na yung panty mo. Pwede ko namang ipalaundry pero hindi na ako bibili ng sabong panlaba para sa mga damit nyo ni Nathan. Magkano lang naman ang sabon? Kaya ko na bumili kahit hindi ka na mag-aambag. Panira ka ng araw? Mika, wag naman ganyan. Sorry Nathan kung emosyonal ako ngayon ha. Kahit sino kasi maiinis pag may nasira sa mga paborito niya. Pasensya ka na talaga, Mika.
Sa susunod, hindi ko napapakialaman ang mga labada mo. Pwede nyo pa rin namang labhan, pero sana naman ayusin nyo. I-check nyo muna kung kumukupas o hindi. Siguro naman alam nyo na hindi dapat pinagsasabay ang dekolor at mga puti, di ba? Alam ko namang hindi dapat. Good! Kasi baka pati yun hindi nyo pa alam. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa'yo ng nanay mo. Pero sa nakasanayan ng pamilyang to, hindi ka pwedeng ganyan makipag-usap sa nakatatanda sa'yo. Sa panahon ngayon, may mga matatanda na hindi na dapat nire-respeto dahil baluktot lagi ang pag-iisip. Nagmarcha si Mika pabalik ng kwarto. Iniwan niya at binalibag ang shorts sa mesa. Nagulat kaming pareho ni nanay lalo na't natapon ang kape namin. Agad na pinunasan yon ni nanay. Tutulungan ko pa sana siya pero sinabi niyang sundan ko na lamang si Mika para makapag-usap kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi ko noon alam kung ano ang gagawin para akong naistatwa sa nakita kong ginawa ni Mika. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya yon. Pinilit ko siyang intindihin pero bakit sa tuwing ginagawa ko yon ay mas lalo ko siyang hindi nauunawaan. Pinilit ako ni nanay na puntahan si Mika. Sumunod na lamang ako dahil parang nawala ako sa sarili dahil sa mga natunghayan ko ng mga oras na yon. Habang naglalakad pabalik ng kwarto ay napasulyap ako kay nanay. Masama ang loob niya habang nililinisan ang mesa kung saan ay natapon ang kape. Umabot na yon sa sahig. Nasaktan ako sa mga nakita ko, Papa Dudut. Kaya nagmadali na akong pumasok sa kwarto. Lumaking walang ina si Mika, inampun siya ng kanyang tsuhin na pinahirapan naman siya hanggang sa paglaki. Kaya yon lagi ang isinisiksik ko sa utak ko sa kung bakit hindi kayang makisama ni Mika kay nanay. Nakwento ko rin yon kay nanay kaya ganon kahaba ang pasensya niya kay Mika dahil naaawa ito sa nobya ko. Pero paano ba namin siya patuloy na uunawain kung hindi naman niya nahihilom ang mommy issues niya? Laging tinatanggihan ni Mika na pag-usapan at ayusin ang naging sugat nito sa kanyang ina. Galit na galit ito sa tuwing napapadako ang usapan namin sa kanyang ina. Pero sa tingin ko ay kailangan na naming ayusin yon para maging healthy na ang pakikisama niya hindi lang sa nanay ko kundi pati na rin sa ibang tao. Dahan-dahan akong pumasok sa aming kwarto at naabutan ko doon si Mika na chinecheck ang ibang mga damit niya. Noong napansin niya ako ay agad siyang nagsumbong sa akin, Papa Dudut. Kumusta ka? Naiinis pa rin, obvious ba? Hindi mo naman kailangang magalit ng ganun para lang sa shorts. Nilalang mong shorts ko ay pinaghirapan kong bilhin yon sa Singapore. Naiintindihan ko naman. Pero ang hindi ko maintindihan kung paano mo kinumpronta ang nanay ko. So kinakampihan mo na siya ngayon, kahit alam mo na siyang mali? Nagkamali si nanay sa paglalaban ng shorts mo. Pero mali rin ang pagsagot mo sa kanya. Hindi obligasyon ni nanay na laban ang mga damit mo. Pero dahil tinanggap ka niya sa bahay namin, kaya dinamay na rin niya ang labada mo. Parang utang na loob ko pang pagpapatira mo sa akin dito ah. Sino bang namilit sa atin na magsama na tayo? Di ba't ikaw naman? At hindi ko pinagsisisihan yun. Masaya ako na kasama ka sa iisang bahay. Pero sana, matuto ka rin makisama sa mga mahal ko sa buhay. Paano naman ako? Bakit hindi ako pinapakisamahan ng nanay mo? Pinapakisamahan ka naman niya. Masyado lang malalim ang sugat ng pag-abandona sa'yo ng nanay mo. Kaya negative lagi ang tingin mo sa tuwing may nanay na lumalapit sa'yo. Ibabalik mo na naman ba yung mommy issues ko? Kasi gusto kong ayusin mo na yan. Para rin naman sa sarili mo eh. Wala kang alam kung ano pinagdaanan kong hirap nung inabandona ako ng nanay ko. Kaya wala ka rin karapatang pilitin ako para ayusin kong sugat na hindi naman ako may gawa. Oo, andun na tayo. Mali ang nanay mo sa pag-iwan niya sa'yo. Pero tandaan mo na responsibilidad nating hilumin ang mga sugat natin para hindi na tayo makasugat ng ibang tao. Para sa ikabubuti din natin yun. Nilaso na naman ang nanay mong utak mo. Ha?
Paanong nadamay dito si nanay? Sarili kong pananaw to. Magkampihan pa kayo. Lagi nyo na lang ako pinagtutulungan dalawa. Akala nyo ba hindi ko napapansin yon? Paano bang pinagtutulungan? Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Sobrang lalim na ng issues mo, Mika. Sige, i-gaslight mo pa ako. Hindi kita ginagaslight. Ikaw na nga itong nagsabi sa akin dati na hirap kang makisama sa mga nanay dahil di mo alam kung paano magkaroon ng isang ina. At ginagamit mo pang trauma ko para i-gaslight ako? Ang galing mo naman. Akala ko totoong mahal mo ako. Hindi pala. Mahal kita. Kaya gusto kitang suportahan kung sakaling plano mo ng talikuran ng issues mo. Mahal na mahal kita, Mika. Kung mahal mo ako ang kakampihan mo at hindi ang nanay mo. Hindi naman pwede yan. Ganyan ka ba kamamas boy? Lumulugar lang ako sa kung ano ang tama. Ilugar mo ko ng tama sa buhay mo. Sino bang pipiliin mo? Ako o ang nanay mo? Bakit kailangan nating umabot dyan? Nanay mo o ako? Mika, Patunayan mo sa akin na akong pinakamamahal mo sa lahat. Lagi mo sinasabi yun sa akin, di ba? Nanay mo o ako? mahal kita, Mika. Nanay mo o ako? Mamili ka! Si nanay. Uulitin ko! Nanay mo o ako? Sorry, Mika. Piliin mo ako! Pinili kita noon. Si nanay naman ang pipiliin ko ngayon. Tinitigan ako ni Mika at hindi siya makapaniwala na pinili ko si nanay kesa sa kanya. Nagwala siya at sinabayan ng iyak. Wala akong lakas para pahintuin siya, Papa Dudut. Nasasaktan akong makita siyang ganon dahil mahal na mahal ko siya. Pero may hangganan ang pagtitiis kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao. Nang mapagod siya ay kinuha na niya mga damit niya at sinilid sa maleta. Nagmadali na siyang umalis nang walang paalam. Marami pa siyang damit na naiwan at nagkalat yon sa sahig. Dinampot ko at saka tiniklo. Binalik ko sa pagkakasalansan sa cabinet. Naisip kong isoli yon kapag nakahanap na siya ng bagong matitirhan. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos nang marinig kong pumasok si nanay sa kwarto. Hindi siya muling kumatok. Inihingi niya muli yon ng tawad sa akin, Papa Dudut. Ngumiti lamang ako para ipalala sa kanya na hindi na niya kailangang kumatok pa. Pinapasok ko siya. Napansin ko sa mga mata niya na alam na nito ang nangyari pero hindi na lamang siya nagsalita tungkol doon. Hawak-hawak nito ang isang tub ng sorbetes na in-order kay Mang Larry. Dumating na pala. May dalawa din siyang kutsara at 2 mug. Inaya niya akong umupo sa gilid ng aking kama para pagsaluhan namin ang sorbetes. Sumunod naman ako at nilagyan niya ng sorbete sa mga baso namin at saka inabot sa akin ang isa. Tahimik naming kinain yon habang nakatulala sa bintanang kaharap ng aking kama. Payapa. Iyon ang nararamdaman ko noon. Kahit may kirot, pero payapa ang isipan ko. Tama ang naging desisyon ko. Itutuloy ko na yon. Maraming salamat po sa pagtampok ng aking kwento sa inyong programa at sana'y nakapagdala ako ng aral sa lahat ng mga nangangailangan. Abangan kong mapanood ito sa inyong YouTube at muli buong puso akong nagpapasalamat sa inyo sa Barangay LS 97.1. Ang inyong kabarangay forever, Nathan.